Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman idadako tayo at pag-aaralan natin ang nangyari sa Battle of the Board number 3 between Super Grandmaster Yu Yangyi ng Team China versus Super Grandmaster Wesley So ng Team USA sa finals ng FIDEChess.com Online Nations Cup hosted by Chess.com. At sa mga hindi pa nakakapanood ng mga games na na-analyze na natin sa torneyong ito, ay makikita nyo ang link sa description below. Okay, so tingnan natin. Yu Yangyi played d4, Wesley played knight f6, c4, e6, knight c3 at nag-nimzo in dyan si Wesley. Knight f3, d5, queen b3. So interesting. So pero hindi yan ang pinaka-top choice. Pero itong queen b3 sa pagkakaalam ko medyo magulo itong linya na to. At pinagpatuloy pa rin ni Wesley yung c5 na pinaka-main sangkap ng nimzo in dyan. D takes c5, so nirelease kagad yung tension sa d4. At nag-knight a6, so ano muna, kumbaga pinapahinog muna yung pawn sa c5 pero hindi siya yung pinaka-top of the line. Actually, ang knight a6 ay second choice lamang kung ang pag-uusapan natin ay theory. Kasi dito, ang may mas pinakamaraming pumipili ay knight c6 followed with bishop g5. Ayan, so mahaba nga lang ang linya niyan. So punta na tayo sa knight a6 and then nag-c takes d5. So ito yung new move na in-apply ni Yu Yangyi. Actually, dito ang pinaka-top choice ay a3. Then nagbi-bishop takes knight, queen takes bishop, and then knight takes c5. Yan ang pinaka top of the line sa ano na yan, sa variation na yan. Yun nga lang, nag-c takes d5. So ayaw niya talaga na may mga contact sa mga pawns. Tingnan natin, knight takes d5 at dito na-realize ni Yu Yangyi na total makukuha na rin naman itong pawn sa c5. Nag-c6 na lang siya. Pinababalik niya para at least medyo makasira man lang ng pawn structure. Pero dito, himbis sa capture ni Wesley, nag-queen a5 muna siya. So, mas dinagdagan pa niya yung tension or pressure sa knight sa c3 kasi nga nakapin. At dito ay nag-bishop dito kaagad. Siyempre, force yan para madagdagan ang depensa sa c3, saka kumapture si Wesley. Yun nga lang, medyo nahati sa 3-pawn islands ang kanyang pawn structure. Ayan. So, kay Yu Yangyi, kung bibilangin nyo, dalawa lang. So, mas kaunti ang pawn islands, mas maganda. Mas marami, mas dalahin yun bandang huli. Okay, so dito, nag-G3, so gusto niya mag-Fianchetto development. Knight takes C3, so bumawi din si Wesley. B takes C3, sabay simple na balik lang, pareho na sila ng structure. Okay, pantay na ang number of pawn islands. Bishop G2, castle, castle, at dito ay nag-E5, so para simply to develop the lightsword bishop, somewhere on e6 or g4 or f5 pero mas maganda e6 para may tempo sa queen. Tapos dito, nag-queen c2 si Yu Yangyi. Simple lang pero grabe ang epekto nitong queen c2. Good move para sa akin. At napilitan si Wesley na mag-queen c7. Bakit? Kasi ang binabala kasi ng queen c2, eto, magku-queen e4, aatakihin ng pawn sa e5, may atake din sa pawn sa c6. So kung hindi ka talaga dito alistado, kumbaga kung hindi ka alisto dito, nako grabe, mapopormahan ka ng simpleng ganyan, babagsak ang isang pawn mo. Kaya dito ang ginawa ni Wesley, nag-queen c7 siya para kung mag-queen e4 man, at least ito na lang ang didepensahan at depensado na yung pawn sa c6. Pero tinuloy pa rin ni Yu Yangyi, queen e4, good move, may atake sa pawn sa e5, f6. So medyo ine-expect na niya yung f6 na yan para depensahan ng e5. At may queen c4 check naman. Ito, dito ako nalaliman sa queen c4 check. Good move na naman. Ang ganda ng mga binibitawan ni Yu Yangyi dito. Parang check lamok lang, simple lang. Pero tingnan nyo epekto ha. King h8, then nag-bishop e3. Tingnan nyo. Hindi makadevelop yung bishop sa e6. Hindi na na-develop. Unang-una, mabibitin yung knight sa a6. Hindi maka-activate yung knight sa c5. Maganda sana makapunta yung knight dito tapos hahataw ng bishop e6 since depensado na. So maganda ang development. Pero hindi pa rin magawa yan kasi nga may bishop na nagbabantay sa c5. So lumalabas dito, pinipilay or pinipigilan niya yung proper activation at development na maaaring magawa ni Wesley. So dito, walang magawa si Wesley, nag-knight b8 na lang. So lilipat na lang siya ng ibang ruta, somewhere on d7, knight b6, siguro, ganyan. Or magbi-bishop a6 para may target dito sa pawn sa e2. Pero nakakagulat ang ginawa dito ni Yu Yangyi. Nag-rook fd1 lang. Wala, hindi siya natinag dito sa bishop a6, kakapturin lang ang pawn sa e2. So ito nga ang ginawa ni Wesley, bishop a6, then nag-queen e6. So grabe ang lakas. Sacrifice pawn, sabay nag-rook dito lang. So dito, nag-bishop a6, uwi. Then nag-knight h4, ayan. So ito medyo tricky itong knight h4.
And basically, pwede rin mag knight F5, tapos yung may mga queen H3, tapos knight G6, yung mga basic idea na alam natin. Nag-bishop C8, so hindi na kagad hinahayaan ni Wesley na makapangalikalikot pa, neutralize kagad. Umuwi naman sa queen C4, at dito ay nag-F5. So, syempre, para buksan yung dark square, nakatarget din sa knight sa H4, and then at the same time, meron ding push na F4 para ma-disconnect ang depensa sa knight sa H4. So, under pressure din. At kaagad-agad umuwi para maiwasan yung coming F4. Napakalakas kasi nung F4 na yun eh. At dito, knight H3 uwi, meron ding pasimpleng threat ng knight G5 yung mga target sa F7. So, dito, nag-H6 naman si Wesley para mapigilan niya yung mga coming knight G5. At nag-rook A D1 na. Okay, so ito po yung timing na dapat ka nang umislog or pumosisyon. Kapag yung posisyon, hindi mo kayang puwersahing atakihin. Kagaya nito, wala nang pang-atake, di ba? O di rook A D1, paislog lang, rook A D1, pero grabe ang epekto. So still, kung mapapansin nyo po, tulog ang rook, tulog ang knight, tulog pa rin ang bishop. Yan ang compensation ng isang sacrifice pawn dito sa E2. Then king H7. Ayan. So dito, marahil may binabalak si Wesley na mag G5. Kasi hindi siya pwede mag G5 kaagad-agad, babato ng ganyan. Hindi pwede kasi mayroong knight takes E5. Queen takes E5, and then bishop D4, wins the queen since maku-queenless. So, king H7, basically para maka G5 na rin, at least makabuo-buo ng pressure sa king side, and then most especially yung bato na coming F4. Ayan. So, pag king H7, at dito naman ay agad-agad pinigilan niya kagad. So, para walang G5. So, still, pigil pa rin ang galawan at development. Napakahirap ng development ni Wesley talaga. At dito ay nag-rook F6 si Wesley. Bakit? Sa kagustuhan niyang ma-develop yung bishop sa E6, at least suportado na. Pero meron siyang hindi inaasahang excellent move na ibinato. Top choice siya ni Stockfish 11. Parang computer ang tumira. Super lakas. Okay, i-guess nyo ho. So, training natin. Makuha man natin o hindi, okay lang. At least training. You can post the video. After a count of 5 ay itutuloy ko na ho uli. Start! Maraming salamat and congratulations sa mga nakakita. Ang excellent move ay knight G5. Grabe. Computer move. Sacrifice. So dito, napuwersang capture ni Wesley yung sacrifice. So nag-H takes G5, Rook G6, at dito, sunod-sunod. Talagang number 1 move kay Stockfish 11. Good move na naman ang ginawa. Bumato na naman. Bishop D5. Grabe. Hindi pwedeng capturein kasi nakapin yung queen sa C7 eh. So, ano idea ni Bishop D5? Para pag chumek sa H4, wala nang pupuntahang King G8 kasi nga kontrolado na. Grabe. So, dito ang ginawa, nag-F4 si Wesley para at least hindi makacheck sa H4. Good move na naman ang ginawa. Parang si Stockfish 11 ang tumira, Bishop E4. Grabe. Ang tindi ng epekto ang idea kasi Queen F7. Yan na naman ang idea oh. Kaya ginawa ni Wesley na puwersa siya, Bishop takes G5. O ito na naman, Stockfish 11, number 1 move na naman, Rook D6. Target na naman yon since nawala yung bishop doon na kumukontrol sa D6, Rook D6 naman. Ay hanep, bugbog si Wesley. So nag-bishop F6, tinakpan niya para kung kumapture man, king takes lang. At ngayon may ginawa na naman, Stockfish 11 top move ulit, top choice. King G2. Grabe. Iyakan time pag ganito kalaban mo, super lakas. King G2. Ano idea? Ayun oh, Rook H1 check oh. Ay hanep. So nag F3, kinain lang ng king, kinapture pa ng king. Bishop G4 check, inuwian lang, takes, and then takes, realizing na may Rook H1 pa rin, hindi mapipigilan. Hindi pwedeng umuwi yung king sa G8 kasi nga may queen. So dito, nag-resign na si Wesley. Mula sa move number 26 hanggang move 34, ilang moves yun? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 9 moves. Puro top choice ni Stockfish 11 ang binato. Kahit kayo po mag-check, i-testing nyo yung posisyon na to. Gamit kayo ng engine. Mula sa move ng knight G5, nagsimula, hanggang sa dulo, puro number 1 choice ni Stockfish 11. Kahit world champion ang sumalag dyan, titibagin niya talaga. Okay, so ang score ay 1.5, 1.5. At ang nangyari naman sa last fight between Crush and Hu Yifan ay tabla. So nagtuto. So sa tiebreak lamang ang China. Kaya dito sa torneyong ito, ang nag-champion ay China. Ayan. So ganun talaga, malakas talaga ang China sa panahon ngayon kasi talagang aral na aral sila at talagang dedicated na lumakas
ang bawat isa. Napakarami nilang panlaban talaga. Sa babae na lang, Hu Yifan, former World Women Champion. Tapos Wu Wenjun, World Women Champion naman. Sa babae pa lang, pamatay na kagad ang players nila eh. Okay, so congratulations sa Team China at congratulations din dahil nag-second ang Team USA. Maraming salamat po at kung kayo ay natuto, please like the video at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad-agad kayo. At ngayon naman ay sasagutan natin ang puzzle na iniwan natin sa video number 253 sa laban between Super Grandmaster Wesley Soparin versus Super Grandmaster Adhiban sa tournament pa rin na ito. Round number 6 sa elimination round. So ito yon kung inyong matatandaan. Ayan. So dito, it's black to play. Okay? So, ang excellent move dito, actually, dalawa ang solution. Pero ang pinakamadali ay Rook A8. Okay? So, very basic. Atakihin yung bishop para pag umalis yung bishop somewhere, magkakaroon ng Rook A1 check. So, dito ang pinakamatinding depensa ay Queen E3. Yan po ang dapat nating makita ha. Sabay B6. Kapag ito ginawa B6, tinamaan ko na kagad. Kahit na hindi na masyadong pahabain. Okay? B6, ano idea? Para mapagtakpan, ma-disconnect yung depensa ng queen from E3 to A7 bishop. Ayan, so, syempre, hindi naman pwedeng capture ng bishop yan. Ngayon, kung ganito gagawin, ibabalik na lang, queen takes B6, rook takes B6, bishop takes B6, then mayroong bishop C3, napakalakas. So, ito na yung kasunod do, rook A1. Then, bishop E3, rook A1 check, bishop C1, and then mayroong D2, and wins na rin. Okay? Ito naman yung isa pang solution. May tumira naman, rook B1 check. Yan, rook B1 check, angat, king D2, rook C2 check, tama. Ito po ang gusto ko makita dito ha, sa line na ito, king takes D3. Yan. Kasi kapag nag-king E3, kakapturin lang yon, overwhelming advantage na eh. Super ang lamang yan. Pero pagka king takes D3, ito po ang gusto ko makita. Pag rook C3 check, kung dito pupunta sa E2, dapat ipakita yung rook B2 check para buong-buong makuha ang queen the next move. King E4, rook B4 check naman bago kumapture ng buong buo sa queen. Okay? So kapag nakita itong rook B4 check at kapag yung king nasa E2 nag-rook B2 check, tama na. Pero pag walang rook B2, walang rook B4, hindi po kompleto. So confused pa rin yung answer na yon. Okay? So maraming salamat at congratulations sa lahat ng mga nakakita ng tamang sagot at salamat po sa mga nag-try. Bago tayo mag-shoutout ay magbibigay uli ako ng panibagong puzzle sa video na ito. So ito yung ating panibagong puzzle. Ayan. So, it's white to play. Ano kaya dito yung malakas at pampuwersang gagawin ng puti? Kaya bang puwersahin o kayang salagin ng black? So, bahala na ho kayong mag-calculate, mag-assess. Isulat nyo yung inyong solid answer sa comment section below at iisa-isahin ko yung che-checkan. Salamat po! So, habang nag-a-analyze kayo, babati na tayo. Binabati natin sila BW Ethan, Lance Fulcher, Ian Dave Saavedra, Alexis Patricio, Jade Cabarcal, Chris Yarag, Mark Christopher Tupas, Hil Barion, Carl Math Matabang, Ryan Torrevillas, Shing Perales ng Sofronio Carmona Municipal National High School, Jack Jimenez, Josh Tatao, Linet, Alan Ray Lopez ng Sison Pangasinan, Arnold Corbeta, Ralph Edward Manuel, Mac Norman Caronungan, Chess Lovers, Senon Vito, Rainiel Tamani, Maximiano SC, Ace Bituin, Zaina De La Torre, Bricks M. Sale, Danny Leonor, MHD Property at kay Mark Loro ng Digos City. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa ating YouTube Chess channel at sa ating Facebook page na RNT Music and Chess. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.